Magandang tanghali, bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita. Kasabay ng mga pagbaha bunsod ng habagat, aktibong kumikilos sa mga ahensya ng pamahalaan upang maiparating ang tulong sa mga apektadong residente. Nagpatupad din ng libreng sakay ang iba't ibang lokal na pamahalaan bilang pag-alalay sa mga stranded na commuters. Patuloy din ng MMDA sa pagsasagawa ng monitoring at clearing operation sa mga kalsada sa Metro Manila na inabot ng baha. Para sa 13 sa tanghali, si Camille Gonzalez live. Camille? Kasama, may mga pag-ulan pa rin dito sa Metro Manila at sa ilang mga probinsya. Kung kaya't maraming lugar ngayon ang nakararanas ng pagbaha dulot ng habagat. Kasabay niyan, tuloy-tuloy ang aksyon ng mga ahensya ng pamahalaan upang masigurong mayahatid ang tulong sa mga apektadong residente. Sa pinakabagong tala ng Philippine National Police, umabot na sa 27 ang bilang ng mga namatay, habang 2 ang nawawala at 18 ang sugatan. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, umabot na sa mahigit 100 ang mga nabuksang evacuation center, habang nasa 12,000 pamilya naman o katumbas ng 40,000 individual ang nananatiling apektado ng habagat. Sa panayam sa 13 Mornings, nagbigay ng update si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, kaugnay ng kabuuang humanitarian assistance na naipamahagi ng ahensya sa mga apektadong residente. Well, simula po nung naapektuhan tayo ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at dito nga pong nagpapatuloy na habagat, ang Department of Social Welfare and Development ay nakapagpahatid na po ng mahigit 717 million pesos worth of humanitarian assistance. Binubuoan niya ito ng mahigit 1 milyong family food packs, non-food items, ready-to-eat food at tulong pinansyal. Dahil sa patuloy na epekto ng habagat, tuloy-tuloy din ang pakikipagtulungan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan. In fact, sa araw po na ito, iikot si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Quezon City and sa Pampanga para makita pa yung mga karagdagang tulong na mayari nating maipaabot sa mga apektadong local government units at makikipagpulong din po siya sa local chief executives ng Macabebe, Pampanga at Bacolor, Pampanga para po maipahatid pa natin ang karagdagang tulong na hinihingi po sa atin. Samantala, sa gitna ng walang tigil na pag-ulan sa Metro Manila, bunsod pa rin ang habagat. Nagpaabot ng libreng sakay ang mga local government units at ahensya ng pamahalaan para sa mga na-stranded na commuter. Kabilang narito ang Manila na nagsagawa ng libreng sakay sa mga rutang binaha. Tuloy-tuloy din ang operasyon ng Quezon City Bus Service. At may mga libreng sakay din na inilatag sa Malabon, pati na sa ilang bahagi ng Rizal tulad ng Taytay at Antipolo. Hindi rin nagpahuli ang MMDA na nagpadala ng 4 na bus para sa mga commuters sa Cubao, habang ang PNP naman ay nagdeploy ng higit 100 sasakyan sa buong Metro Manila. Sa kabila ng patuloy na pagbaha, tiniyak ng MMDA na tuloy-tuloy ang kanilang monitoring operations, pati na ang paglilinis sa mga drainage inlet upang maiwasan ang pagbara at pagkalat ng mga basura. Tuloy naman ang paglilinis natin ng drainage, lalo na nung nakita natin at na-anticipate na natin na talagang karamihan ng mga inlets kasi talagang nababarahan. Nakamonitor naman tayo 24/7 para sa paglilinis ng mga inlet. Mga kasama, pagtitiyak ng DSWD, patuloy ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang local government units para sa karagdagang tulong. Katunayan, magtutungo ngayon si Secretary Gatchalian sa Barangay Manresa sa Quezon City para personal na tingnan ang kalagayan ng 300 pamilya na pansamantalang naninirahan doon. Siniguro naman ng MMDA na sa kabila ng mga pagbaha ay nananatiling operational o gumagana ang 73 pumping stations na hawak ng ahensya. Balik muna dyan sa inyo sa studio.